Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Jesucristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryong halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano siya't ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa pagdilibing sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay din si Lazaro, sapagat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sino ang tunay na nagmahal? Sino ang tunay na nagsayang? Ngayong Lunes Santo, mga kapatid, hayaan natin ang tanong na ito ay makatulong sa atin sa paghanda para sa nalalapit na banal na triduo,
kung saan ginugunita natin ang papakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Sino ang tunay na nagmahal? 2 tauhan ang narinig natin ngayon. Si Mariang kapatid ni Lazaro at ni Marta at si Judas Iscariote. Sa katunayan, mapapansin ninyo, sa 3 araw na magkakasunod, si Judas ay laman ng Ebanghelyo. Hindi para ipahiya siya. Opo, alam natin siya ang nagkanulo kay Jesus. Bakit siya ang nilagay sa mga Ebanghelyo mula Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo? Hindi para kutsain siya, laitin, dahil galit tayo sa Kanya. Hindi po. Siya'y ibinabahagi sa atin para ating matutunan ang tamang landas. Sa katunayan, kung talagang pagninilayan natin ang aral na idudulot dahil sa kanyang pagkakamali, baka magpasalamat pa tayo kay Judas para maiwasan natin ang kanyang pagkakamali. O baka naman mapahiya tayo dahil baka mapagtanto natin wala tayong pinagkaiba kay Judas. Gaya ng sabi ko kahapon, huwag natin agad kutsain yung mga taong nung una nagpalaspas, pero di kalaunan humiyaw ng ipako sa krus. Paiba-iba sila. Humarap lang tayo sa salamin. Paiba-iba din naman tayo sa pagpili kay Jesus. Kaya nga, balik tayo sa tanong ko kanina, sino nga ang tunay na nagmahal? Sino ang tunay na nagsayang? Tunay na nagmahal, si Maria. Tumanaw siya ng utang na loob. Binuhay na muli ni Jesus si Lazaro, ang kanyang kapatid. Kung kaya nga, kung tutuusin, yung ibinigay niya kay Jesus, yung ibinuhos niyang langis at pabango, nakatumbas ay 1 taong sahod. Kwentahin niyo po, magkano ang sahod ninyo sa 1 taon? At sa 1 idlap, ibubuhos nyo sa paanan ni Jesus. At ginamit pa niya ang kanyang buhok para punasan ito. Sa 1 idlap, ibinuhos ni Maria ang 1 taon pinagpaguran niyang halaga. Nagmamahal, nagpapasalamat. Kaya nga, di ba, sabi natin, ang tunay na nagmamahal, baliwala sa kanya. Hindi, walang sayang-sayang sa isang tunay na nagmamahal. Hindi sayang ang oras. Siguro iba sa inyo, pag nalamang galing kayong Quiapo, sayang lang yung oras mo, ang traffic-traffic doon. Sayang lang yung lakas mo, ang hirap pumunta doon. Ang tunay na nagmamahal, hindi nangihinayang. Hindi nangihinayang sa pagbibigay papuri at pasalamat sa Diyos. Ganun po ba tayo? Kung tunay nating mahal ang Diyos, hindi tayo nangihinayang, walang sayang, lalo na sa Diyos. Walang panghihinayang. Hindi ka nagsisisi sa bandang huli. Kung talagang mahal mo yung anak mo, siguro nga bandang huli, hindi siya nagtanaw ng utang na loob. Walang galit sa iyo sapagkat kung tunay kang nagmahal, hindi ka nang hinayang. Kung tunay kang tumulong,
hindi ka manghihinayang. Bonus na lang yung resulta ng ginawa mo. Kasi ang tunay na mahalaga para sa iyo, yung ginawa mo, hindi yung sukli sa ginawa mo. Si Judas na nagkunwaring nagmamahal, nagkunwaring nanghihinayang. Sapagkat malinaw naman sinabi sa Ebanghelyo, ang dahilan, hindi dahil para sa mahihirap, kawawang mahihirap. Hanggang ngayon, sila lagi ang dinadahilan. Kawawang mga dukha, laging silang sinasangkalan. Sila lagi ang hinaharap sa picture taking, sa pagkamay-kamay, sa kunwaring pagtutulong. Pero sabi nga ni Jesus Nazareno, hayaan mo, ako ang pinaglilingkuran ni Maria. Mga kapatid, sino nga ba ang tunay nagsayang? Hindi si Maria, kundi si Judas. Sinayang niya ang pagkakataon. Kasama niya si Jesus Nazareno, pero hindi pala siya tunay na nagmahal. Kasama niya si Jesus Nazareno, pero hindi siya tunay na naging tapat. Kasama niya si Jesus Nazareno, pero hindi siya nagsayang ng kanyang sarili para sa kanya. Sabi ko nga po kanina, huwag tayong agad-agad humusga kay Judas dahil baka sa bandang huli, wala rin tayong pinagkaiba sa kanya. Suriin natin ang ating mga sarili ngayong mga mahal na araw. Kung tunay ba tayong nagmamahal? Kung tunay ba tayong nagsasayang ng mga mahalaga sa atin para sa Diyos? O baka isinasangkalan lang natin ang Diyos sa ating mga pansariling kadahilanan at kapakanan? Yung kasama ni Jesus ang nagkanulo sa Kanya. Yung kasama ni Jesus ang wala palang ugnayan sa Kanya. Yung kasama pala ni Jesus ang tunay na nagsayang. Sana po mga kapatid, kung meron man tayong sasayangin, ito ay dahil tunay tayong nagmahal kay Jesus. At huwag nawa nating sayangin ang mga pagkakataong lalong mahalin si Jesus.